Eto na guys, yung cellphone na may aircon at Christmas tree. I-unbox muna natin yan. This is it guys, nasa harapan na natin dito ang Red Magic 8 Pro. Ngayon guys, i-unbox na natin yan. Sa box niya meron tayo ditong resibo. At syempre makikita natin dito yung kanyang, wow, grabe ang ganda nito guys. So, let's focus muna dito sa kanilang action figure dito na I Am Mora. Buksan na natin yan. Free ito guys. First time ko magkaroon dito ng isang gaming phone na mayroong libreng ganito guys, no? Ngayon tanggalin na natin from the box. Okay, wow, yun no. Ang ganda, oh, look at this. Bali ganito guys, yung napakaganda niya dito, free dito na action figure. Wow. Maraming pwedeng paggamitan dito, pwede mo ilagay dito sa computer mo guys, sa loob ng PC mo mismo. Syempre dito ko na ilalagay yan nga pala guys, meron pala tayo ditong free pa na ganito, hindi ko pa nabubuksan. For the first time, bubuksan pa lang natin dito at yun, nakasealed na talaga siya dito. At ito na. Okay guys, ayun, wow. Look at this guys, look at this. Wow, ang ganda. Stand pa talaga to, napakaganda namang stand nito guys. Ay, tingin ko meron pa pala, meron pa. Ayun, grabe. Kumpleto na tayo dito guys eh. Dito pa lang panalo na. Meron nga pala itong plastic na which is hindi ko muna tatanggalin para ma-maintain yung quality niya. Tapos itudugtong mong ganun. Oo, parang ganito siya guys. Ang ganda, napakaganda. May plastic pa ito guys kaya hindi masyado makita. Kaso guys, kung mapapansin nyo may kaunting crack lang dito. Dala ng shipping pero okay lang. At syempre dito na tayo mag-unbox ang Red Magic 8 Pro. Grabe, napakaganda nitong unit na ito guys. Buksan na natin yan syempre, ayan. Buksan natin, slicing na lang natin dito ng pin. Dito pa lang sa box niya dito printed na. Napakaganda dito ng box niya. Talagang gaming phone na gaming phone ang dating. At syempre, iside muna natin ito. Ito nga palang version na ito is Snapdragon 8. Second generation na ito guys. Kaya mabuti pa, tignan na natin yung nasa loob. Okay? Wow, the moment of truth, meron silang ganito. At the phone itself. Ngayon meron pa siya ditong QR code sa mga Red Magic dito. Official Twitter nila, TikTok, website, tapos Facebook. Ngayon ito na yung phone itself guys. Syempre hindi natin sisirain ito para ma-maintain ko yung quality. Pag mga ganitong gaming phone talaga guys, kailangan iniingatan. Ngayon habang sineset up muna natin ito, check muna natin dito yung box. Dito sa box niya guys, syempre kasama dito yung Type-C cable niya dito. End to end siya dito is Type-C pa rin. Kagaya ng Red Magic 7S Pro. Tapos nga pala dito ang bigat sobra. Mapapansin ko dito na napakabigat dito ng kanyang charger. Ngayon Type-C pa rin dito yung port niya at wala na dito yung USB type niya dito. Ito yung 65 watts dito na charger niya. Meron siya ditong unique na case guys. Actually plastic case siya, hindi siya jelly case. At syempre dito na tayo sa phone itself. Tapos na natin ditong isetup. Heto na siya guys. Wow, look at that. Napakaganda guys. Ganito guys yung style dito ng Red Magic. Tignan nyo naman yung edge niya yan, no? Yung likod niya dito, sobrang ganda dito ng style. FHD AMOLED siya dito na may 120Hz. Fresh rate. 6.8 inches nga pala dito yung luwag dito ng kanyang screen. Na may under-display camera na 16 megapixel. Which is, ito try natin mamaya dito yung kuha ng shots niya. Left side niya may vent dito ng fan at yung volume rack. Sa top naman ay meron ditong speaker hole, mic hole at 3.5mm jack. Right side niya naman bukod sa shoulder trigger nandito yung kanyang switch para sa game mode, mic hole ulit, at syempre power button at vent para sa fan. Sa bottom niya naman yung kanyang speaker ulit, charging port, mic hole at yung kanyang SIM slot. Sa likod niya ay very minimalistic. Rear camera niya dito ay meron 50 megapixel. Samsung GN5 sensor siya. 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro. Syempre powered ito ng Snapdragon 8 Gen 2 na siya. Ito yung Red Core 2 na LP DDR5X. Na dito nga na-improve na ni Red Magic dito yung kanyang battery naging 6,000 na kumpara sa mga oldest version niya. Ito nga pala nakuha ko ay merong 12GB of RAM at 256 internal. Syempre guys, meron pa rin itong turbo fan na 20,000 RPM. Na maganda dito ay low power consumption na siya. ICE 11 cooling system pa rin siya. Totoo nga bang may aircon dito ang cellphone na ito? Well, kaya niya ditong palamigin dito yung phone mo. Gamit ang sarili niyang fan dito guys. Medyo na-exage ko lang dito yung aircon part. Sa ngayon meron itong 228 grams. Pwede na para sa isang gaming phone. Hindi na ganun kabigatan. Running siya dito ng Android 13 Red Magic 6.0 OS. Bluetooth na upgrade na rin hanggang 5.3. At syempre para sa kanyang audio, dalawa pa rin dito yung kanyang speaker. Bagay na bagay dito sa pag-games natin. Gawa pala ang frame nito sa aluminum.
Tsaka glass pa rin dito yung likod niya kahit mukha siya ditong plastic. At ang maganda dito guys, meron siya ditong RGB effects. Which is napakaganda dito ng mga combination dito ng kanyang kulay. Syempre guys, itry natin dito ikumpara din sa dati nilang Red Magic. Ito yung Red Magic 5S nila noon. Tapos syempre ito yung pinakabago ngayon, Red Magic 8 Pro. Ganito siya. Comparison muna tayo dito guys. Sa likod makikita na natin dito yung pinagkaiba niya. Kung makapansin natin dito guys, kung i-compare natin dito, mas maganda yung view well angle dito. Kumpara dito guys sa dati nilang version kasi nga nasagad na yung edge niya dito guys eh. Kung papansinin nyo hanggang ganyan no, sagad na sagad dito yung display niya. Kaya napakaganda ito pang games. Hindi kagaya nito guys, may notch pa siya dito. Syempre guys, i-review pa natin ito na mas marami. Sinubukan ko dito mag-games guys at kung papansinin nyo dito, mag-activate agad dito yung bago niya ditong game feature na napakaganda dito ng kanyang UI at the same time ay pwede mo ditong i-customize mo dito yung laro at pwede mo na rin iset dito yung shoulder trigger mo dito guys. Dito makikita mo kung ilan yung ginagamit ng CPU mo, kung ilan yung ginagamit ng GPU mo. At the same time, nandito na halos ng feature guys, hindi ko pa ino-on dito yung gaming mode niya. Nandyan na yan, kaya isa yan sa kinaganda nito. Naglalaro nga pala ako dito ng Genshin Impact guys at nasa low resolution tayo dito at very responsive siya dito guys kaya naisipan ko dito guys. Susubukan natin kung hanggang saan dito aabot dito ang Red Magic 8 Pro. Pagkatapos kung isagad guys, mapapansin nyo na nag-iba lahat ng graphics dito, gumanda lahat dito ng mga effects. Lahat dito nakikita natin dito na very smooth at all. Nakasagad yan guys. Sa normal phone, hindi niya to kaya mag-exit yung game. Pero dito guys, nakapapansin nyo naman dito na parang walang pinagkaiba dito sa performance. Sobrang ganda dito kasi ng cooling system niya dito guys. Natatanggal niya dito yung heat guys. Kung mapapansin nyo dito, wala ako nakita ditong frame drops. Pero guys, naririnig ko na dito yung fan niya dito at talagang tumutunog na siya dito. Kasi sinagad ko dito yung resolution nito. Na kung normal phone na ito, baka nag-exit na yung laro guys at sobrang init siguro ng phone mo. Pero ito guys, grabe. Wala akong masabi, napakaganda dito ng phone na ito. Pagkatapos ng Genshin Impact, sinubukan ko na dito yung game mode niya dito guys. Ngayon dito sa game mode naman guys, bala ko ditong laruin dito yung Mobile Legends. Syempre sa Mobile Legends, pumunta ako dito upang isagad lahat dito ng graphics niya. Tignan natin kung paano dito mag-work. Pero alam ko naman guys na kaya-kaya niya ditong i-play ditong Mobile Legends. Genshin Impact ka. Kinaya, ito pa kayong Mobile Legends. Syempre gagamitin ko na rin dito guys yung shoulder trigger niya. At bala na yan, iset na natin na maayos yan guys. Para mapakita ko naman sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gamitin ito. Isiset mo lang yan guys at meron ka na dito extra button para mas madali ka dito mag-skill. Ayan, sinugot ko. Nasa trial nga pala tayo dito sa Mobile Legends sa mga gustong gumawa ng bago. Ito yun. Ngayon guys, subukan natin siya ditong i-stress para makita natin dito kung hanggang saan dito isasagad dito ng phone natin. Gumamit nga pala ako dito ng application na tinatawag na 3D Mark upang bigyan ng stress ang phone na ito para makita natin dito yung kanyang performance guys. Ngayon ito, in-install ko lang muna dito yung mga resources niya. So dito ite-testing natin i-render dito ng 2K. Ang rendering resolution nito ay nasa 2560 by 1440. At nga pala guys, sinubukan ko ilagay na dito yung kanyang case. Ganito ang nangyari guys, napakaganda pa rin, wow! Actually, ang ganda nito guys pag umiilaw na dito yung mga LED niya. Hindi ko na may pakita kasi medyo maliwanag dito. Ngayon guys, successfully downloaded na yan. Kaya mabuti pa i-stress na natin itong phone na to. I-check natin kung hanggang saan dito ang 2K resolution niya. Meron agad tayo ditong frames per seconds na 60 mahigit no? At ayun guys, umabot na tayo dito sa final ng video ng stressing dito. At mapapansin natin para matatapos niya yung stress test natin dito. Ayun nga, natapos niya nga guys. Na max out natin dito. Ito yung points na nakuha natin dito. Sa battery, meron tayo ditong 91%, naging 91%, steady pa rin dito. At yung temperature natin from 31 degrees Celsius, naging 32 degrees Celsius. At yung max natin dito na frames per second is nasa 54 to 104 frames per second. Grabe, sisiw sa kanya dito yung 2K resolution guys. Kaya naman naisipan ko dito guys na stress siya dito ng 4K resolution naman. Ito guys yung 4K UHD rendering resolution na. Sobrang bigat na ito guys sa mga normal phone o yung mga tablet dyan. Hindi na kayang i-render ito, baka sobrang hang na. At ayun guys, umabot pa rin tayo dito na halos 1 minute. Ay, matatapos din natin. Ayun, nakakuha rin natin dito at may points tayo dito. Overall score 3,727. Grabe, mataas na actually yan guys. Sa battery niya, from 91% naging 90%, isang percent lang dito yung nabawas. At temperature niya naman from 32 degrees, 33 degrees lang, isang degrees lang talaga dito yung naidagdag guys.
At ito yung pinakamababa natin, 11 frames per second. Pero pinakamataas natin is 27 frames per second. Ngayon guys, susubukan naman natin dito yung kanyang camera. Ito nga pala yung mga sample shots dito ng kanyang rear camera dito. Mapapansin nyo naman kung gaano kaganda na dito yung camera niya dito dahil nga sa meron itong Samsung GN5. Kaya naman nagbo-blur agad dito yung kanyang background. At eto naman yung kanyang kuha dito ng front-facing camera na 16MP. Okay siya sa picture pero hindi ko na nagustuhan sa video. Kagaya ng dati, ganun pa rin, medyo mafag kasi guys. At ito nga pala yung kuha niya dito sa front at kung mapapansin nyo, nandun pa rin yung foggy style niya. Pero under screen display kasi dito yung camera niya guys, kaya normal lang ito. Pero overall, napakaganda ng camera niya. Lalo yung main camera, ang bilis dito ng focus niya. Ayos din naman yung kulay niya. Yun lang, medyo may tilaak lang ditong manok. I think pwede siyang pang vlog guys kasi ang ganda niya, nag-autofocus agad siya. Hindi mo na kailangan i-click, automatic siya nag-autofocus pag medyo malapit yung item. Ang ganda ng camera niya ngayon kumpara dati. Yan o. Tingnan nyo. Ang bilis ng focus niya talaga. Sobrang bilis ng focus niya. Yan. Tapos yun o. Sobrang bilis ng focus na itong phone na to. Grabe o. O yun o. Hindi mo na kailangan i-click talaga. Sobrang bilis. Ang bilis niya makadetect. So para sa akin, after ng mga test na ito guys, para sa isang gaming phone, wow. Hindi ko ina-expect dito na ma-improve pa nila dito yung camera guys. At natuwa ako, buti nilang 6,000 mAh na ito. Na-improve na rin guys dito yung RGB lightings niya dito yung lighting effects niya. Kaya sa mga gusto dito, mag-avail nga pala dito ng cellphone na ito. Sa tingin ko maglalagay ako dito ng link dito sa description below para matry nyo na rin yung phone na ito guys. Etong Red Magic 8 Pro talaga guys, marami talaga na upgrade dito kagaya ng battery, bukod sa processor, at syempre yung camera guys. Hinihintay ko na lang dito ma-upgrade pa nila dito at maayos nila dito yung front facing camera niya. Kasi feeling ko mas maganda ito kung mas malinaw, lalo na sa video guys. Perfect na talaga to. Siguro mas maganda kung ginawa na lang nila itong pop-up no. So let me know in the comment section guys kung ano sa tingin ninyo ang phone natin na na-review for today. At syempre guys, nagpapasalamat na naman ako sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.